pa-face reveal ni Curly Discaya, yung dalawang babaeng tenants daw dun sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Kasi gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu, nandun si Olayvar. Nakulangan ako eh. I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung tanong? Parang kulang. Ikaw ba? Basta anong masasabi mo sa hearing kahapon? Sabi ko nga sa'yo kanina, partner. Tatlong bagay nga yung sinasabi ko. Oo, ikaw ay nawalan ng? Hindi, una, kayo ho ba'y nabuhayan Nabuhayan. ng loob? Oo. Nagkaroon ba kayo ng pag-asa na magkakaroon talaga dito ng accountability and justice? Meaning na meron po talagang mananagot dito ng mga pangunahing promotor? O pangalawa, kayo ho ba'y nasiraan po ng loob o nawala ng pag-asa? Dalawa yun, di ba? And wala naman tayong wapakels, control. yung pangatlo, yung sinasabi And pangatlo, yung talagang marami po ang wapakels. Yung bang pagod na, yung bang nagsasabi na wala na naman pupuntahan yan, na mauulit pa yan. Walang Nako, mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. At yung iba ho talaga, sa sobrang hirap ng buhay, wala na hong pinapakialaman. Hindi na ho nakikialam pa sa ingay ng politika, awayan po nila o sinasabi po natin na pagiging makabayan kasi nga ang problema namin, hello, kung paano kami makakabili ng bigas at malalam na ng sikmura ng aming mga anak. Tama. Yan po ang realidad. So doon sa tatlo, saan ka? Oo, ako, nadismaya ako eh. Ilang ulit kong binabalik-balikan. Siguro 3 oras ko rin yatang tinutukan kahit papano. Meron ako 1 oras yung halos patapos na nakikinig lang ako. Sabi ko, talaga ba hanggang matapos to? Gusto ko ng bagong impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Baka kung meron Sana, pang, kung meron pwede pa lang sana, ha, kung sana meron sa pa susunod sana. na hearing, pwede ano tayo? Phone-in question galing sa taong bayan. Meron po tayong phone-in question galing sa ating taong bayan. Maglagay na lang kaya kayo dyan ng host. Willing po ako. Ako na ang mag-host. Libre po. Ikaw yung moderator. Oo, magmo-moderate na ako kasi nakulangan ako dun sa mga tanungan portion kahapon. Meron bago, face reveal. Yung nagtatago, di ba? Tapos Hindi naman- nagtataka sila. hindi Yung naman lalaki. Si Pakanan. Oo, Hindi si naman na dapat Pakanan. magtago kasi sabi nga, ito Google Yun mo, lang. ikaw Bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa-face reveal ni Curly Discaya, yung dalawang babaeng tenants daw dun sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Kasi gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu, nandun si Olayvar. Nakulangan ako eh. I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung tanong? Parang kulang. Ikaw ba? Ako, aaminin ko, sinakripisyo ko yung tulog kong hapon. Sabi ko na eh. Aaron, yung napakahalagang tulog mo sa hapon. Kasi nga ang gising mo super aga para sa trabaho mo. So talagang pag alauna ng hapon, inaantok at inaantok ka. Pag hindi ka nakatulog, ngayon, ito na, sisingilin ka na ngayon, no? Medyo... So, worth it ba? Naubos na kaagad yung inipon mo nung linggo na tulog. So, kamusta? Worth it ba yung pagpupuyat mo? Hindi. O sana nag-siesta ka na lang. Sumama pa loob mo pagkatapos. Hindi ba? Anyway, ay nako, sabi nga namin dito mga kapatid, mga bagay po siguro na hindi na ho natin kayang baguhin. Depende yan, no? Kasi nga po ito ho ang sitwasyon sa bayan na ito. Dahil watak-watak po tayo, kaya po nangyayari ito. Kasi ho watak-watak hindi nagiging solid ang pagkilos natin sa iisang adhikain. Klaro na po sa rally na lamang, 2 venue, 2 grupo, di ho ba? Anyway, kaya nga pong ating panalangin, sana po sa takdang panahon po, magkaroon nga ng totoo, no, na pananagutan. Kasi meron ho naman talaga dito mga testigo na sinasabing handang panindigan ang kanilang testimonya at meron silang mga kaukulan din pong maihahain na ebidensya. Anyway, ayoko pong ubusin pong ating unang oras dito kasi po punong-punong ating programa. Yung magandang balita po,
na inanunsyo kahapon ni Presidente Marcos. In fairness, magandang balita po naman talaga yon. Ito hong find sa Malampaya East kasi meron tayong Malampaya na existing pero kapos na po yan eh. Paubos na po yung kanyang supply. Ito po yung ginagamit ngayon na LNG, yung liquefied natural gas na ginagamit po, supply ng kuryente. Even may mga sasakyan po na dyan pwede po rin gamitin yan. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa ating pong search para po sa mga alternatibong energy na ating po maaaring pagkunan. Hindi po lamang itong sinasabi nga na mga galing po sa mga coal power plants na ito. So ang tanong natin lang ho dito, kailan ito pwede ho, kailan actual na ito yung makapagsusupply na po ng kuryente? That's a very basic question. Ang atin lang po dito, sana nga sa find na ito, ang atin lang, baka ho nakaligtaan nyo na, minsan po sa buhay ng mga Pilipino, nagkaroon po ng tinatawag na Malampaya Fund Scam. Opo, at dahil po dyan sa kasong yan, sa isyong yan, may mga sampahan po ng demanda, ng reklamo dahil yung pera. Kasi po, may kita ang gobyerno dyan eh. So meron niyang operator. Ngayon po, I think yung Prime Energy something. Ito kasi, ang nagpuhunan dito, tulungan yung pribadong sektor to discover, no? Kasi magbabaong kayo ng tubo dyan, pagkalalim-lalim yan, para ma-discover yan. So may puhunan. So it follows na yung namuhunan dyan, silang dapat makinabang. Oo. Of course, no? Pero sa bawat kikitain yan, may parte ang national government. Kasi nga po, kasama doon sa consortium, kumbaga, yung pong Philippine National Oil Exploration Corporation. PNOC, kasama sila dyan. So may share dyan ng gobyerno. Yung gobyerno, sa kanyang nakukuhang share, meron pong inilabas dati pa na PD, yung dating Pangulong Marcos, nang sinasabi na meron kang portion dyan na pwede mong gamitin pa to further ang paghanap mo ng gantong uri ng mga enerhiya. Pero nung panahon ni Gloria Arroyo, mawalang galang lang po, yung pera na nandidiyan, yun, meron pong portion dyan ginamit at dito nasangkot si Janet Lim Napoles. 900 million po more or less almost ang issue dyan. Pero 38 billion mga ganun po yung nakuhang pera dito. At ito ho inilaan sa kung saan-saan na mga proyekto na wala namang kaugnayan sa energy. At doon po may mga nagsamantala. Yan po yan. Ang atin lang po dito ngayon, no, na hindi na po maulit ito pong nangyaring ito. Otherwise, para din po ito ngayon na flood control na mukha pong nagkaroon na po ngayon ng quote-unquote question sa kanyang credibility kasi doon sa grid coordinates error. Parang nagtatagumpay So ngayon, may doubt ka na dito sa number of flood control projects na questionable, di po ba? Okay, sige, dyan tayo muna. Hanggang doon na lang muna tayo. Oo. Sige, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga nagmamaneho, sa mga naghahatid kay misis, sa mga anak po nila sa eskwelahan, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo pong pagsisikap, pagsiservisyo po para din po sa bayan kasi bawat litro ng gasolina ng kinakarga may tax. Bawat bibilhin, bawat kukonsumuhin may tax. Tayo po ay nag-iipon-ipon, tayo po ang siya ho namang nagpapagal para po meron tayong sustento sa mga nasa itaas.